Kumusta mga people? Today, samahan nyo kaming i-explore and i-experience ang isa sa mga sikat na isla ng Leyte, ang Calangaman Island. Ang isla nito ay matatagpuan sa municipality ng Palompon, Leyte, which is estimately 116 kilometers from Tacloban City. Pwede siyang mapuntahan sa pamamagitan ng pagsakay ng bus, van, private vehicles, or kahit motorsiklo. At ito ay tatagal ng 2.5 hanggang 3 oras na biyahe. So ayan, nandito na tayo sa munisipyo ng Palompon, Leyte. Pagdating ninyo dito, mas maiging mapuntahan niyo muna ang Palompon Tourism Office na matatagpuan sa likod lamang ng Municipal Hall ng Palompon, Leyte. So dito, pwede kayong mag-relax or mag-freshen up ng kaunti. So dito makikita nyo mismo ang likod ng Tourism Office kung saan dumadaong ang mga bangka galing ng isla. So pagkatapos nyo sa Tourism Office, pwede na kayong pumunta sa Tourism 2 or tinatawag nilang Station 2 na malapit sa market area or marketplace ng Palompon. So papunta tayo ngayon sa Tourism 2. What? Tourism 2, Station 2. Tourism Station 2. Tourism Station 2. Mas maigi na din magtanong kung hindi nyo alam kung saan papunta doon. It's just a 1 minute to 2 minute na lakaran lang. Hindi. So pagdating nyo ng Station 2, mas maiging maghanap kayo ng mapagtatanungan ng mga employees or mga staff ng munisipyo. Pwede rin kayong lumapit sa front desk. Ang gagawin ninyo ay magpa-register kayo, magbayad ng entrance papunta ng isla. Ito nga pala ang mga kaakibat na mga entrance fees papunta ng isla. Maaari din kayong bumili ng mga pagkain habang naghihintay ng inyong schedule na bangka. So kung makikita ninyo, marami na ding tao sa mga oras na to. Nga pala, huwag niyong kalimutang magpa-reserve ng inyong schedule papunta ng isla bago kayo pumunta dito sa Palompon. I-visit nyo lang ang kanilang website. So kayo ay tatawagin kung ano ang iyong schedule na oras sa pagsakay ng bangka. So sa pagkasakay ninyo ng bangka, make sure na safe yung mga gamit ninyo. I-secure nyo na din ang sarili nyo at saka huwag kalimutang magsuot ng life jacket. Before the travel, ma-undergo ang lahat ng mga tourist natin, kasama na kami, ng orientation. Mas maiging makilid tayo dito. Ito po ay orientation ng mga maaaring gawin at mga bawal gawin sa isla. So, ang biyahe papunta ng isla ay around 40 to 50 minutes. So, ayan, makaraan ng ilang sandali, nandito na tayo sa isla. So, makikita nyo, napakaganda ng dagat. So dito naman nakikita nyo na nagbabayad kami ng pamasahe sa mga bangkero. Nga pala, ang pamasahe namin dito ay back and forth na. So maiging tandaan ninyo kung ano ang number or pangalan ng bangka na sinakyan ninyo kasi yan din ang sasakyan ninyo pabalik ng station ng Palompon. So pagkababa ng isla, sasalubungin kayo ng ilang staff ng island. Pwede kayong magtanong sa kanila kung mayroon kayong mga katanungan regarding sa mga rules sa isla. Mas mabuting magdala din kayo ng sarili ninyong tent kung kaya naman. Pero kung wala kayong dalang tent, meron naman silang pinarerentahan dito ng mga tents. At saka, meron din silang pinarerentahan ng mga foam kung gusto ninyong mas komportable kayo sa loob ng tent ninyo. So pagdating namin, kumuha muna kami ng 360 na shot. So finally, nandito na kami sa isla ng Calangaman. So ngayon, isi-set up na muna namin yung tent namin. And then, we are going to pinaka-office nila or sabihin natin tindahan kung saan nag-rent kami ng foam sa halagang. So, i-assist ka naman nila para magdala papunta sa inyong tent. Ha? Okay, pero kami na lang, kuya. Ilagay mo na lang dyan. Thank you. So ngayon naman, dahil malapit ng lunchtime, kain na muna kami. Dala yung food package na binili namin sa Palompon. Nga pala, maraming mapagbibilhan ng food package sa Palompon or kahit isla mismo ng Calangaman. Magtanong lamang sa mga staff doon kung magkano. Yung pagkain namin na food package ay nagkakahalagang 1,000 pesos pero marami din ang laman. Hi guys, we're done eating.
And the eating time is done. Wow. So pagkatapos namin kumain, napag-isipan namin, libutin na muna yung isla. So kung makikita ninyo dito, ito pala yung isa sa kanilang tindahan. Meron silang grilling station at saka meron silang mga CRs. Ang CR nga pala nila, ang tubig, ang source ng water ay yung beach mismo. So hindi siya tap water. Kaso nga, pwede kayo dito maglaro na basketball. Ayan. Dito mayroong mga bahay-bahayan. Tapos mayroong pala dito CR. So pupuntahan namin ngayon yung sikat na Sag Bar. Kaso ito yung dinatnan namin. Paano yung sandbar? Kasi yung tide kailangan low muna siya. Baka punta sa bar na Sandy, yung Sandy bar. So here's the island na tinatawag nilang Kalanggaman. Wala naman langgam pero matubak. Hindi pa completely develop yung sandbar. Yung causeway hindi pa tapos kasi high tide pa siya. So puntahan na muna natin yung partial na causeway na ang Kalanggaman. Ito siya. Yan. So nade-develop pa yung mga mga alon-alon from left to right. Alon's gonna be left to right. Hulos yung mag-eat. Take kami ng selfies. Take na muna ng pictures. Wow, may masugat. Happy anniversary, Day. Yun guys, so hindi pa naman fully developed yung sandbar kasi high tide pa nga. Babalikan na lang natin siya pag ride na siya. So ngayon, puntahan na muna natin yung other end ng island. Yan. So, nagbi-video siya ngayon ng mga bato-bato. Ang tawag dyan, Pilita Corrales. Pilita Corrales. May nagpapasiklaban. May naghahambog ng jet ski. Yung yate, may mga private yacht. Ito naman yung yate namin. Naka-standby lang siya. Anytime gusto namin umuwi. So this is how or what and when the Kalanggaman looks like. And why? Para sure, this is how what and when Kalanggaman looks like. What and when and why? Okay. Ang ganda dito kasi wala siyang lumot unlike sa Boracay. Pero hindi pa naman kami nakapunta ng Boracay, so baka naman yung iba papauwi na, pabalik na ng main island na Kalompon. So yan, ito pakahawak. Ang kagandahan dito kasi may free na laro na. Pwede ka rin mag-wrestling. Grabe, Panjay Park sa Cebu. Yeah, because Cebu is near. Pre. From. Someone was writing. They are tortured poets. Here pa. So ayun. Namumulot siya ng basura. Coastal clean up. Coastal clean up na muna kami. Yan, di ba? Ang galing. Wow, Miss Earth. Miss Earth. Miss Earth for Atos. I have always believed that. Not. Everyone can make change. Even the tourists can make change. So ayan, let's make change. Panindigan na natin yung mapagmahal natin sa kalikasan. Mamulot tayo ng basura habang nagbabakasyon. Dito kasi yung isla maraming bato. Oh, look, there's a yes.
Ay, ang saya nito, oh. Diba? Meron pala sila ditong malaking tsinelas. Ay, may malaking tsinelas. So, papunta na kami sa restricted area ng ano, ng island. May lip tint. Ay, lip gloss. Diba? Meron din naman palang tindahan dito. So meron ding tindahan na nagbebenta ng mga kape, drinks, and then souvenir items. Pwede nyo matambayan. Ayan. Explore lang natin yung island. Ano yung meron at saka yung wala. Pwede naman din kayong magharutan. Holding hands. Napagod kami. So how do you find the island so far? I would say they have really fine sand, which was really mesmerizing, and the waters were so crystal clear. Yes. You know? Kram. And the colors, it's really giving summer vibes. So parang nandito na kami sa ano, sa other side. Yung sandbar kasi hindi pa ready kasi high tide pa siya ngayon. Kaya hindi pa masyadong fully developed, fully set up yung sandbar. So pumunta na muna kami, in-explore namin yung other side naman. So dito, parang papunta kami ng Narnia. Marami pang pwedeng gawin dito sa isla. Pwede ka pa magtayo dito ng ano, maliban sa mga cottages, pwede magtayo dito ng amusement park, LRT, airport. Ito po yung itsura ng isla sa other side na sandbar. So nilalakad lang namin siya mga, siguro I guess mga 15 minutes na ngayon from the other side. So dito may tao din naman, may matatambayan din doon. Saan ka punta? To the moon, road trip, brum brum, skirt, scribbidip, pruk, tuk. May mga houses pwede magamit, pwede sigurong parentahan. Hi guys, so ngayon nandito kami sa tent waiting na ano, medyo dumilim-dilim kasi tirik na tirik yung araw, mapaso, mainit pa, kaya gagawin namin, get ready with me. Get ready with me. So ang una natin gagawin para ma-refresh yung mukha natin is ito, yung Johnson's baby powder. So ilagay lang sa palad hanggang kaya lang ng palad, tapos i-smudge mo lang ganyan, i-apply sa mukha. Tapos yun, you're ready to go. Okay, get ready with me. You're ready. Ikaw ha. Bye-bye. So yun guys, ngayon while yung kasama ko ay nag-get ready makeup pa, ang gagawin gagawin natin, check na muna natin yung dagat, kung dagat pa siya. Samahan nyo na muna ako ang view ng dagat. Get ready with me. So ito yung medyo other side ng tawag dito, daungan ng pump boat kanina. Nandito tayo sa kabila. Ito yung itsura niya. Medyo mabato siya, pero maganda naman yung dagat dito. Ito lang hindi maganda sa side na to kasi yung mabato. Sa other side kasi ano siya, sandy. Ang ano lang doon kasi doon dumadaong yung mga barko. Yan. Oh my god. Ano yan? Is that pusit? Hintayin natin na yung sunset mamaya. Pulutin na lang natin yung tsinelas kasi nga madulas. Hi guys! Ayan.
You're right there. You'll be safe here. Napakaganda ng sunset dito kaya tinake namin yung opportunity para makapag-photoshoot. Meron ding ibang mga tao na nagpi-tutorials. So, ngayon, nakita na yung sandbar. Tapos na kami sa sunset. Ito yung itsura niya. Medyo madilim na dito sa area ng Palawan. So, we're going to the sandbar. Pag drama daw, pag emote. Ling. So this is Kalangaman looks like during night. May mga solar lights lang yung mga cottages. Tapos may generator para sa CR. Yan. Madilim nga lang yung isla. Diba? Makikita na orange doon is yung sunset pa. Hi guys! Kikita nyo ba ako? So, ito yung kalagayan namin. Nasa loob kami ng tent. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Wait lang. Nasa loob kami ng tent. Yun. Kakain kami ngayon. Yung kanina, marami pa naman din kaming pagkain. So, ito talaga yung isang challenge dito sa sa Kalangaman kasi walang source of electricity. So, gagawin natin ngayon, lahat ng mga visitors dito sa island is may dalang solar panel, solar lights, mga solar something para mailawan. Kami gamit namin ngayon is ano lang, tawag dito cellphone lang, extra cellphone para may light kami sa may light kami sa pagkain. So kinabukasan naman, madaling araw pa lang, gumising na kami para ma-witness ang sunrise. So say hi guys! Oh, yan ka na. So we're on the second day. Second day? Or the morning after tomorrow. So nasa pangalawang araw na kami. So morning ng day tour namin sa Kalangaman. So we have done photo shoot with my girlfriend. So makita nyo naman ang ganda ng sandbar. Nandito pa yung sandbar. And then may napulutan naman kayong basura. It's a balloon. So we'll take a swim naman later in just a bit. So yun, hindi na namin pinatagal yung moment at saka nagdesisyon na kami kagad na maligo. Yan, nauna na yung girlfriend ko. And we also have done snorkeling kasi may dala kaming snorkel. Tigisa kami para hindi na kami mag-rent. Yun. So nag-snorkel kami dito, nag-swim kami dito sa side, sa may daungan ng barko. Which is maraming naliligo dito kasi ito yung part na sandy. Kasi yung kabila, yun naman yung coral area. Pero dito may mga isda din naman.
And then, mag-ingat din kayo sa mga jellyfish kasi hindi maiwasan talaga may jellyfish. So, better check the beach muna kung merong jellyfish. So, nakita nyo, ang daming isda. Go! Let's swim naman dito sa side na to. So, ito yung isang magandang tanawin sa sa Kalangaman. So, may mga coral area tayo dito na pwedeng i-swim. Kaya ng girlfriend ko ginagawa. Ito may makikita tayong starfish pala, sorry. Kita natin. Magkasing kulay silang starfish. Nalito ako kung sino yung starfish dyan. So kung makikita ninyo, ang dami na naming nakikitang isda. Kahit sa mababaw na area pa lang. Nga pala, kung mag-swim kayo dito dahil sa mababaw pa lang marami ng corals, please mag-ingat lang kayo na hindi nyo sila maapakan o matadyakan para hindi naman kahit paano masira yung mga corals natin. So yon, continuous enjoying swimming and snorkeling. Gamit yung snorkel namin na full face. Kitang-kita talaga namin yung mga isda kahit sa malayo kasi crystal clear yung water at saka malinis pa siya. Kaya wag nating dudumihan as much as possible. Yan, ang daming isda, ang daming klaseng isda. And then, meron din mga starfish. May mga school of fishes naman. Basta, daming isda. Parang nasa loob ka ng isang malaking aquarium. So, swimming with my loved one, holding hands, sa ilalim ng dagat, parang Titanic. Ang daming isda, ang daming isda. Yun lang ang masasabi ko. So, sa unahan naman, meron kami nakikita isang grupo ng mga lalaki na nangunguha ng mga sea urchins. Nga pala, yung mga sea urchins na to ay yung mga nakakain. So dito, pinuntahan namin sila at tinanong namin kung magkano para makabili din kami kahit konti lang. Maingat din nilang kinukuha yung sea urchins kasi kahit ang ganong kaingat, ayan. Kita mo si kuya, natusok din. Pero safe naman siya dyan. Sana yan lang. So luckily, hindi na kami pinabili, binigyan na lang kami. Yay! So yun, tingnan nyo yung laman. So dito, pinakita sa amin paano buksan yung sea urchin para makain. Fresh na fresh. Yan, tinuruan nila yung girlfriend ko paano i-open. Social na social yung nails. Social na social, magbukas ng sea urchin. Ang lalaki ng mga sea urchin na to. Siguro kung may suka lang kaming dala, mas masarap talaga ito. Yan, kumain yung girlfriend ko. Sarap? Sarap ba? Huh? So yun, after swimming, snorkeling, oras na para bumalik sa isla kasi nga mag-i-impake na kami. So yun, dito dumating na yung schedule bangka namin, sumakay na kami para makabalik ng Palumpon. We're back at Palumpon. Maraming salamat. Okay na.